Binuksan na ang isang linya ng northbound lane sa EDSA White Plains kung saan isinasagawa ang ikalawang araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Sa kabila nito, malaking abala pa rin ang idinulot nito sa mga motorista. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda live. JM? Yes, Jack, kaninang umaga nga ay tuluyan ang binuksan yung isa pang linya dito sa EDSA White Plains kung saan yung nakabalandrang bus kahapon ng Iglesia ni Cristo ay inalis na kaninang umaga, mga pasado alas 8 yan nangyari. At isa yun sa dahilan kung bakit bahagyang lumuwag yung traffic dito sa bahagi ng EDSA White Plains. Pero nung nilakad natin, yung banda dun sa may pagbaba ng flyover, banda sa may Ortigas, ay nandun pa rin yung buntot ng traffic dahil pahirapan pa rin makapasok. Dahil nga usually, itong EDSA White Plains ay nasa 4 na linya dapat para dun sa mga private cars at para naman sa EDSA bus. Pero ang nangyayari nga, nagsisiksikan sila dun sa 3 linya lamang. Isa ang TNVS driver na si Alejandro sa inabutan ng buntot ng traffic sa EDSA kahapon dahil sa ginawang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Gate nito, naging pabigat para sa kanilang mga naghahanap buhay ang pagharang sa EDSA ng mga sasakyan. Halos nagtriple daw kasi ang oras ng biyahe niya kahit nasa higit 5 kilometro lang ang layo ng pupuntahan niya. Nilagok rin daw ng sasakyan ang gasolina niya at naubos sa gitna ng traffic. Kaya ang take home niyang kita ay nasa 800 piso lang na dati ay lagpas 1,000 piso. Mga 20 minutes lang, pero yung mula doon sa Mega Mall, paikot doon kasi ikot na EDSA yung gano'n. Kulang-kulang 2 oras bago mo na-pick up yung mga pasahero. Buti hindi kinancel ng pasahero. Hindi naman, kasi wala naman masakyan. Wala naman sila magpamasakyan. Si Kathaldo naman, Nalalamob rider, nagulantang na hanggang ngayon daw ay masikip pa rin pala ang kahaba ng EDSA Ortigas hanggang EDSA White Plains. Sobrang habala, ganun. Tas hindi makabiyahe ng maayos. Siguro sa ibang lugar na lang muna babiyahe, hindi na muna mag-EDSA. Paano ngayon? Nag-EDSA ka? Ewan ko, baka lumipad na lang ako. Di ko naman na-expect hanggang ngayon, ganyan pa rin eh. Kaya, ayun, pagsisisi, may kipag-ano na naman sa kalsada. Nakahinga kahit papano ngayong araw sa masikip na trapiko sa bahagi ng EDSA White Plains sa mga motorista. Binuksan na kasi ang isa pang linya rito na kahapon ay hinarangan ng mga bus ng mga miyembro ng INC. Alas 8 kaninang umaga nang iurong ang bus na nakabalandra sa kahaba ng EDSA at dito na rin isa-isang inilipat ang mga concrete barriers para lumuwag ang pasok ng mga sasakyan na dadaan. Pero sa kabila niyan, moderate to heavy pa rin ang naging daloy ng traffic sa lugar kung saan umaabot pa rin ang dulo ng mga sasakyan bago pa bumaba sa EDSA flyover. Dito rin nagkakaroon ng embudo ang mga sasakyan at biglang sumisikip ang trapiko. Ang EDSA busway, kinakain na rin ng mga pribadong sasakyan para magkasa sa mga bukas na kalsada at makausad. Pakiusap naman ng MMDA sa grupo. Nirerespeto ng MMDA ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang mga saloobin. Pero siyempre may mas maraming tao na nandyan na wala sa kilusang yan na gagamit din naman ng mga kalsada natin. Kaya kung pwede, respeto lang sa lahat. No? Sabi pa ni Torre, higit 1,000 tauhan nila ang nakadeploy sa paligid ng People Power Monument para makatulong sa puwersa ng PNP sa pagpapanatiling maayos ang buong lugar. Jack, sinagot rin ni GM Torre yung patungkol naman doon sa mga nagsasabi na hindi nila na itong mga sasakyan na nakakalat kahapon dito sa EDSA. Sabi niya may mga nakalista na raw sila doon sa NCAP dahil yung mga camera o CCTV nila ay kitang-kita daw yung mga plaka kaya mapapadalan daw ito ng mga warning. Pero ang sabi ni Torre ay pwede naman daw silang umapila at sabihin kung ano yung dahilan kung bakit sila nahuli. At pagdating doon sa towing, kahapon daw ay nakapag-tow naman daw sila at nasa higit 30 rin daw yung mga na-tow nila dito. Pero sa sobrang dami daw nun na mga sasakyan na nakakalat dito sa paligid ng People Power Monument hanggang sa kahabaan ng EDSA White Plains ay hindi daw yun agad-agad maitutow ng mga miyembro ng MMDA. Jack? Isang tanong lang, JM, no? Totoo ba na kanina may mga hinuli or kinasuhan yung mga nanakit daw sa pulis? Kanina ba ito nangyari o kahapon?
Jack, kahapon nangyari yung mga pananakit doon sa pulis dahil nga ang nangyari kahapon ay may mga nangyaring tulakan kahapon ng umaga yan, Jack. Pero kaninang umaga, payapa naman dito sa lugar at ilang mga rallyista ngayon nagsiuwian din. Pero ngayon, Jack, napapansin natin unti-unti dumadami yung mga tao at isa nga sa sinabi ng MMDA dyan, wag lang sakupin yung 3 linya na binigay nila para dun sa mga motorista para maiwasan na yung mga sakitan na nangyari nga kahapon. Kasi Jack, dyan sumiklab kahapon yung medyo mainit na komprontahan noong PNP at ng mga rallyista dito dahil nga sa nangyaring pilitan at ang ginagawa ng mga miyembro ng PNP at ibang mga otoridad ay tinutulak nila para hindi makapasok dun sa mga linya. Pero ang nangyari nga dahil sa mga pagpupumilit, kaya nagkakatulakan dun sa area na yon. Pero sa ngayon, wala naman nangyayaring ganyan, Jack. Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. JM Pineda.